very specific pa yung instruction ni Mr. Torre na arestuhin lalo na yung mga nagsagawa ng press con simula kahapon hanggang kaninang madaling araw. And that refers, of course, kina Resident Minister Carlo Catil, kay Executive Secretary Lori, kina Chairman o Board of Director ng SMNI, Ana, sa yung tatlong banateros, si Boss Dada, si Coach Oli, si Master Judea, si Ka Eric, si Attorney Israelito Torion, at ang inyong lingkod, no? At mukhang ako yung napaglilihan pati ni Mr. Torre na meron pa siyang mga binanggit na hindi ko na lang babanggitin on there. Mukhang kung nakasentro yung kanyang atensyon sa akin. Sir Jay, sa tagal nyo po sa broadcast and for sure, na-assign din po kayo sa mga police beat, no? Ito po ba ay usual sa implementation po ng mga arrest warrants sa tagal niya rin pong pagko-cover, maparadyo man, TV o print? Kasi unang-una, ang arrest warrant na dala-dala nila ay napinakita so far kaninang madaling araw bago sila magbigay ng 30 minutes na sana 30 minutes pero yung pala at mayari na sila, tumitira na sila sa likod na bahagi at pinagsisira yung mga bakod, ano, ay ano ang tawag nito, alias warrant para doon sa isang babae. Wala silang pinakitang alias warrant against Pastor Polo Kibuloy kasi nga yung matatandaan na yung alias warrant na inilabas ng Pasig Regional Trial Court ay na-serve na ng NBI, National Bureau of Investigation, at meron na pong certification patungkol dito that the same alias warrant has been served and certified by the NBI. No? Ganun pa man, sabi ng ni Mr. Torre kanina madaling araw, whether you like it or not, papasok kami at wala kaming pakialam kung anong batas at rules na sinasabi nyo dahil may sarili kaming rules. Yun ang kanya pong binabanggit kanina pa.
will take the necessary actions, including but not limited to condemning this barbaric act, of the Philippine National Police under the command of President Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Interior Secretary Benhur Abalos, PNP Chief Romel Francisco Marbil, at directly under the command of Police Regional Director Nicolas Torre III, MJ. We do hope na makuha po ang atensyon ng international news wires kasi kung babalikan natin yung mga coverage sa eleksyon, talagang lahat ng mga media noon, tawag sa presidente ngayon, anak ng diktador. At may mga utang pa sa estate. Hindi na po siguro akma yung sabihin siyang anak ng diktador, kundi mas masahol pa sa ama ng diktador itong kung excuse me sa mga Kristiyano, pero sa tingin ko ito ay gawa ng isang demonyo na nagbabalat kayo bilang Pangulo. Opo, Sir Jay, sa mga unang pronouncement nitong si Torre, alam naman natin na ang daming mga iba yung kanyang sinasabi sa aktual na pangyayari, kagaya doon sa mga nangyayari nga doon sa Senate, at kabilang sa kanyang mga nabanggit, hindi prioridad. Yung yun yung naririnig ko sa kanya. Hindi daw prioridad si Pastor Apollo. Pero itong 3,000 na in-implement dito, siya mismo ang nag-lead. Hindi pa ito priority para sa iyo at alam mo, inoobserbahan ko, Admar, yung decorum ni Mr. Torre. Ano siya, para siyang nasa consume and obsessed, Kasi siya mismo naawa nga ako doon sa mga police, lalo na yung mga officers ng mga ADI, yung mga koronel, mga major, mga kapitan, na nakabuntot sa kanya. Kasi sila mismo hindi nila mayam-yam yung ginagawa ng kanilang. Hindi mo isipin na isang regional director, general na, siya mismo yung ikot ng ikot, parang tumpo. Lahat, 7 beses niya binagbalikan yung mga kwarto doon sa Jose Maria College Foundation Building, yung mga banyo, yung mga syura, yung mga cabinet. Binibiro na nga siya ng mga missionary. Sir, may cabinet ka pa hindi nabuksan, ginaganon na siya parang, kasi tapos babalik siya, ikot siya. Siguro nag-enjoy siya dahil naka-aircon yung lugar. Pabalik-balik siya doon until finally, after 7 times, na wala talaga siya makita. Primero sabi niya, nasa dingding daw, nakita daw niya sa dingding. Tapos sunod-sunod naman, nakita daw niya, pumasok sa cabinet. Parang baliw na na hindi mo maintindihan, at saka nanlilisik ang mata, umiikot. Sabi ko, parang wala na sa katinuan ito si Mr. Torre, I do not know. Siguro the psychologists and the psychiatrists can better describe, itong kanyang decorum, yung kanyang anong tawag nito, yung mga dinidisplay niyang actuations. Hindi naman kasi tayo psychologists at psychiatrists to better describe. Ang description ko lang yung bilang isang ordinaryong tao, kasi kung nag-observe ko, isip mo talaga parang may isang baliw na itong tao ito. Dahil pabalik-balik, tapos tatakbo. Pagkatapos tatakbo, biglang hinto. Tsaka, Sir Jay, parang walang tiwala doon sa mga unang pulis na nag-ikot na ang dami na, simula pa kaninang umaga, meron tayong live feed dito.
Marami ding mga classmate natin sa industriya ang nag-cover kanina. O ano mang inaasahan mong framing o anggulo ng kanilang mga news report based on experience sa mga nagdaang araw na may mga coverage silang ganito? Ako na tutuwa kanina bago pa pumasok sila, Mr. Torre, na nandoon yung mga correspondent ng TV5, no? Ng MediaQuest, ng Signal. Nandun din yung correspondent ng ating mga kaibigan dyan sa Progressive Broadcasting Service sa UNTV, no? At mga miyembro ng MCGI. Nandun din yung mga correspondent ng mga dyaryo, no? I was hoping na yung talagang dinuso sila sa coverage dahil ito ay isang malaking event na, no? Na earth-shaking, so to speak. Hindi ko lang na-monitor yung mga estasyon nila kung ito'y binalita nila. Pero sana, kasi kung nangyari po ito sa Davao, nangyari ito sa, sabi nga ni Mr. Ture na, anong tawag nito, maliit na organisasyon lamang, no? Ano nga yung kanyang description, Admar, sa KOJC? Simple minority. Simple minority. Magtataka na sabi niya, simple minority. Dapat nagpadala na siya 2 pulis, no, para mag-serve ng Elias Warren. Pero hindi. 2,000 to 3,000 po ang at saka marami sa kanila, karamihan po sa kanila ay hindi taga Davao City. Kaya sinasabi natin na ito ay hindi lamang po pagkilos ng Regional Police Office number 11, kundi buong PNP. Kasi yung mga unang dumaan na 4 na bus, 2 truck, at saka mga mobile, ay mga Tagalog speaking, no? Hindi po sila, so we can only suspect or surmise that they came from Luzon, no? Yung mga babaeng policewoman na karga noong unang siguro mga mga alas 7, alas 8 dumaan dyan sa tapat. Galing dito sa area ng sa Buhat, no? Sa may Philippine Ports Authority. Ewan ko kung sinakay sa barko itong mga ito, kung ano. So, yan po, no? Nakikita naman sa mga video, Admar, na mismo mga pulis, lalo na yung crowd dispersal unit, hindi nila naintindihan kung ano. As a matter of fact, most of them, pag tinatanong mo, yung mga may nakakapagsalita pa, sabi na hindi nga nila alam na dito sila papunta sa compound ng KOJC. Basta sinabi lang sa kanila, meron silang mission. No? Yun ang so may halong deceit, may yung isusubo. Kaya kanina, panawagan nga natin sa mga pulis, tandaan nyo, may pamilya rin kayo, ginagagamit kayo. Tsaka paalala na rin siguro kay Mr. Torre, hindi ka naman habang buhay nandyan, sir. Tandaan mo, pag nag-retire ka, civilian ka, wala kang uutusan na katulad ng ginagawa mo ngayon. At pag nagkataong civilian ka na, kaya yung mga inapi mong civilian, mangangaroling yan sa'yo.
matiting na kahihiyan sa sarili, sa Diyos at sa kanyang ama at ina na tama na po, wag nyo nang parusahan ng Pilipino. Wag nyo nang saan na dumating ang pagkakataon, nakalag ka rin kayo ng taong bayan. Sabi ko nga, tama yung panawagan na ngayon po ay dahil wala na talagang ibang pasusulingan, kaya yung ating mga kapatid, kayo man ay membro ng Kingdom Nation, Katoliko, Foursquare, Protestante, palagay ko ito na po ang panahon para tayo magsama-sama upang maglakad, no? Hindi po ito panawagan po rebellion, kundi panawagan para magpunta tayo doon sa may gitang Malacanang at sabihin natin kay Ginoong Marcos, Mr. President, Mr. Marcos, Bonget, kung ano man ang tawag sa iyo, Apulakay, abay, maawa ka na sa bansa. Please give yourself a chance. No, umalis ka para na sa ganon, makahinga-hinga naman ng maluwag ang mga Pilipino. Admar, MJ. Sir Jay, dagang salamat, sir. Amping-amping sa kanunay, naraman dire. Nagasibya. Thank you. Salamat po.